Nakarating na pala sa'yo ang balitang yun. Siguro kay Presi mo nalaman, no? Ako rin naman ang nagsabi sa kanya eh. Ay oo naman. Saan pa ba yung makakasagap ng balita kundi sa akin din? Busy lang ako ngayon, Mare, kaya hindi kita natawagan agad. Hinihintay ko rin kasi ang anak at manugang ko. Dapat nga kanina pa sila nandito eh. Ma. Uy, Sherwin, Veronica, nandyan na pala kayo. Sandali lang ha, magpapaalam lang ako kay Maring Nanet. Hello Mare, tsaka na lang tayo mag-usap ha. Ay oo, dito na lang sa bahay yung madyong natin. Tawagan mo na lang din ang iba ha. Aasikasuhin ko lang muna ang anak ko. Kararating lang kasi. Oo, basta tatawagan kita ha. Ma, hindi pa ba matatapos ang pakikipag-usap nyo? Sandali na lang to anak. Sige na Mare. Ipi-PM ko na lang sa'yo ang ibang detalye ng tinatanong mo. Oo, Mare, sure na yon. Ikaw pa ba? Ay, naku. Sana hindi na lang tayo pumunta rito. Matatapos na rin makipag-usap ang mama mo. Huwag ka nang mainip. Sige na, bye na muna ha. Tsaka na lang tayo mag-usap. Basta ayos na ang usapan natin ha. Oo na, tsaka na lang tayo magtsikahan kapag kumpleto na tayo para mas masaya. Sige na, ibababa ko na to. Ay, pasensya na kayo, iho. Ang tagal na kasi naming hindi nakakapag-usap ni Maring Nanet eh. Ay, akala ko bukas pa kayo matatapos eh. Ikaw talaga, yun na nga lang ang libangan ko. Ang makipagkwentuhan sa mga amiga ko, nagagalit ka pa. Minsan na nga lang kami pumunta rito. Busy pa kayo sa pakikipag-chismisan. Hindi chismis yun ah. Teka, bakit ngayon lang kayo dumating? Kanina pa kasi ako naghihintay eh. Kasi busy kami. May dala po kaming pasalubong sa inyo, Ma. Salamat iha, naalala niyo ko kahit papano. Tara na sa kusina. Kanina pa ako nagpahanda kay Marie eh. Akala ko kasi parating na kayo. Kaya lang nainip ako kaya nakipag-usap muna ako kay Maring Nanet. Tsaka naman kayo dumating tapos minamadali mo pa ako, Sherwin, na tapusin ang pakikipag-usap ko. Kumain na po tayo. Kanina pa kami nagugutom eh. Hindi pa naman ako nag-almusal. Bakit hindi ka nag-almusal? Veronica, hindi mo ba nilulutuan ang anak ko ha? Nagluluto naman po. Mula bata at kahit dalagat binata ng mga anak ko, lagi ko pa rin silang pinagluluto ng almusal. At kahit masama ang pakiramdam ko, bumabangon pa rin ako para magluto. Ma, kaya lang naman po ako hindi Kapag nag-asawa ka na, dapat alam mo nang kasama sa obligasyon nating mga babae ang pagsilbihan ng asawa natin. Kahit pa may trabaho tayo. Ma, ngayon lang naman na hindi. Teka lang iho, mamaya na nagsasalita pa ako eh. Ikaw, Veronica, matagal na kayong kasal ng asawa mo. Hanggang ngayon ba hindi mo pa alam ang obligasyon mo? Alam ko naman po, kaya... Yun naman pala eh. Dapat hindi na mauulit na hindi kakain ng almusal ang asawa mo. Opo, Ma. Mabuti naman. O tayo na sa kusina. Nagugutom na rin ako kanina pa eh. Mabuti pa nga po. Parang lalo ako nagutom sa mga sinabi nyo eh. Likas na sa iba ang pagiging madaldal at hindi nauubusan ng sasabihin. Yun nga lang iba-iba rin ang ugali ng mga tao. Hindi lahat kagigiliwan ng pagiging madaldal. Minsan may dulot din itong kapahamakan sa atin. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang akong Veronica. 31 years old. May asawa at isang anak. Gusto ko pong magbahagi ng aking karanasan na may kinalaman sa kababalaghan, na may ilang taon na rin ang nakakalipas. Sana katulad din ng iba ninyong istorya, kapulutan din ito ng magandang aral ng inyong tagapakinig. Sigurado naman inibago ka kapag nasa bahay ka na lang
Ilang taong ka ba naman na puro trabaho eh? Yan nga rin pong sabi ni Sherwin sa akin, Tay. Sana nga makaubuo na kayo. 5 taon na din kayo mag-asawa eh. Yun nga po ang dahilan kung bakit tumigil na ako sa pagtatrabaho. Tinutukso na nga po ako ng mga kaibigan ko eh. Yung iba kasi, bagong kasal lang, nabuntis na agad. Huwag mo sanang mamasamay ng sasabihin ko ha. Bakit hindi niyo subukan magpatingin sa doktor? Para malaman kung sinong may diferensya sa inyo. Sinabi ko na po yan kay Sherwin. Sabi niya, wala daw sa lahi nilang baog. Sa atin din naman na. Ang sa akin lang naman, baka may ibang dahilan. Baka po nasa atin ang problema, Tay. Lagi kasi akong pagod sa trabaho eh. May nagpayo sa amin na kaibigan na subukan ko daw po na magpahinga muna sa trabaho para ma-relax ako. Gusto ko na rin magkaapo sa iyo pero ayoko naman na madaliin ka. Hindi katulad ng biyenan mo. Wala na yatang bukang bibig kundi apo. Nag-iisa lang po kasing lalaki si Sherwin eh. At lahat ng kapatid niya may mga anak na. Naunahan pa nga po kami ng bunso niyang kapatid na 2 taon pa lang nakasal, may anak na. Huwag ka maiinggit sa kanila. Darating din ang para sa inyo ng asawa mo. Alam ko naman po yun. Ang inaalala ko lang po, yung nanay ni Sherwin. Kinukulit niya na po ako na magkaroon ng apo sa amin eh. Tsaka nakakaedad na rin po ako. Baka mas lalo na akong mahirapan sa pagbubuntis kung mas pipiliin ko pa rin ang trabaho ko. May punto ka rin naman. Basta kahit ano pa maging desisyon mo, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat, Tay. Kayo po talaga lagi ang nagpapalakas ng loob ko. Bakit nga pala kailangan pumisan pa sa inyo ng biyenan mo? Kasi po, Tay, nakasanla pala yung bahay ng biyenan ko. Kinukuha na po nung taong pinagsanlaan niya. Nagulat nga po si Sherwin. Pati yung mga kapatid niya. Ha? Saan daw ginamit ang pera? Hindi nga po namin alam eh. Tuwing tinatanong siya ni Sherwin, nahihilo o di kaya nahihimatay. Ngayon ko lang nalaman na artista pala ang biyenan mo. Oo nga po. Sabi ko nga po kay Sherwin, wag nang usisain pa. Alam naman namin kung saan napunta. Malamang sa sugal. Hindi talaga maganda ang inaidudulot ng sugal sa tao. Hindi naman po kasi nakikinig ang biyenan ko. Madalas na nagkakagalit pa sila ng mga anak niya kapag pinagsasabihan. Sana naman huwag ka magkaproblema sa biyenan mo. Kayo magkakasama kayo sa iisang bubong. Mabait naman po si Mama. May kadaldalan lang talaga siya. Nung 1 linggo pa nakalipat sa bahay namin ng biyenan ko. Madalas sa umaga siya na nag-aasikaso ng almusal namin. At minsan nakalinis na rin ang buong bahay. Tuwing sinasabihan namin siya na hindi na kailangan gumawa, naiinip daw kasi siya at yun naman daw ang lagi niyang ginagawa sa kanila. Dati nung wala pa kaming sariling bahay ni Sherwin, 1 taon din kami nakapisan sa bahay nito. Mabait naman siya at maasikaso. Kaya sa pagtira niya sa amin, hindi ako nag-aalala na magkakaproblema kami. Iha, hindi ba kayo kakapusin sa gastusin dito sa bahay? Kasi hindi ka na nagtatrabaho ngayon. Hindi naman po. Tsaka may ipon naman po ako. Nag-aalala kasi ako na baka maging pabigat ako dito sa inyo eh. Alisin niyo po sa isip na pabigat kayo. Masaya po kami nakasama namin kayo dito sa bahay. Salamat ha. Huwag kang mag-alala. Tutulong naman ako sa mga gawain sa bahay niyo eh. Okay lang naman po kung gagawa kayo. Basta wag lang po kayo magpapagod ng husto. Lalo kasi kung manghihina kapag wala akong ginagawa eh. Namimiss ko na nga ang pakikipagkwentuhan sa mga kumari ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pera, Iha? Sige po. Saan niyo po ba gagamitin? Meron lang akong kailangan bilhin. Sige po. Huwag mo na lang banggitin kay Sherwin, ha? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po sasabihin sa kanya. Tsaka Iha, ayos lang ba kung mag-iikot-ikot ako sa lugar ninyo? Ayos lang naman po. Mahigit 1 linggo na kasi ako dito sa bahay eh. Wala man lang ako nakikilala. Gusto ko kasing magkaroon ng mga kaibigan dito. Mukha namang mababait ang mga taga rito eh.
Mababait naman po. Kung gusto niyo ipapakilala. Palagay ko magugustuhan ko na tumira rito. Kahit papano kasi presko ang hangin na tahimik din. Hindi katulad sa tinirhan ko ng ilang taon. Magbubukan liwayway pa lang maririnig mo na ang ingay ng mga kapitbahay. May mga estudyante kasi na inaasikaso kaya ang ingay ng bibig nung nanay na kapitbahay ko. Ganun po yata kapag nanay na. Paano kasi ang bata pa nung nanay 5 na ang anak. At sunod-sunod pa ang edad at lahat nag-aaral na. Yung asawa naman nakikipamasada lang ng tricycle. Kulang talaga ang inuuwing pera dahil halos napupunta lang sa boundary. Kaya maaga pa lang nagbubunga nga na yung babae. Kawawa naman po palang sitwasyon nilang mag-anak. Kasalanan naman nila yun Nag-asawa sila ng maaga at nag-anak pa ng marami. Kaya swerte nyo ni Sherwin at nasa tamang edad na kayo nung magpakasal. Yun nga lang hanggang ngayon wala pa rin kayong anak. Kawawa din kayo dahil paano pagtanda nyo? Dapat kahit isa man lang magkaanak kayo. Sayang naman ang lahi nyo, no? Siguradong maganda at gwapo magiging anak ninyo. Yun nga pong dahilan kung bakit po ako tumigil sa trabaho. Sana nga mabuntis ka na ngayong taon. Huwag mo nang paabutin ng 30 ang edad mo. Baka kasi mahirapan ka na tapos bago mo pa mapalaki ang anak mo. Pareho na kayo nirarayuman ni Sherwin. At ako baka nakaratay na ako sa higaan. O kaya wala na ako sa mundong to. Hindi naman po siguro ako aabot sa ganoong edad bago kami magkaanak. Hindi tayo nakakasiguro sa bagay na yan. Dapat gumagawa ka rin ng paraan kung paano mapapadali ang pagbubuntis mo. Sinubukan nyo na bang sumayaw sa ubando, ha? O di kaya magdasal sa mga patron na sina San Pascual Bailon, Santa Clara, at Our Lady of Salambao. Opo, ginawa na po namin yan. Baka kailangan mo magpa-check up sa doktor, iha. Sigurado naman ako na walang diferensya si Sherwin. Baka ikaw ang may problema. Plano ko na rin pong magpa-check up kapag sa loob ng 1 taon hindi pa rin ako nabuntis. O siya, maiwan na muna kita ha. May gagawin lang ako sandali. Sige po, ma. Oo nga pala. Ako na lang ang bahala magluto ng hapunan natin ha. Ano bang gusto mong ulamin? Meron pa po akong baka sa ref na pwede... Alam ko na. Mag-iihaw na lang ako ng isda. May malapit na bilihan dito sa inyo. Bibili na lang ako mamaya ha. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang po, ma. Wala naman pong problema sa akin. Sige. Maiwan na kita ha. Parang ako ang napagod sa dami ng sinabi ng biyanan ko. Sa kabila ng ganong pag-uugali niya, masasabi kong maswerte pa rin ako. Gaya din ng hiling nito, hindi ko nilang binabanggit sa asawa ko na binibigyan ko ng pera ang mama niya. Hindi rin naman ako nag-isip na may ginagawa ang biyanan ko na kakaiba. Kahit madalas ang paglabas niya ng bahay. Saan ba pumupunta si Mama? Tuwing dumarating kasi ako, lagi na lang siyang wala. Nandyan lang siya sa mga kapitbahay, nakikipagkwentuhan. Mabuti nga yun para hindi siya naiinip dito sa bahay. Kung ako lang, mas gusto ko na dito lang siya sa loob ng bahay. Baka mamaya kasi kung ano-ano na dinadaldal niya sa ibang tao. Sabi mo nga, kahit nung mga bata pa kayo, ganun ang mama niyo. Hindi na yun mawawala sa kanya. Ang hirap talagang magpalaki ng magulang. Ay, naku. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Darating din tayo sa ganoong edad. Gusto mo bang masabihan ka rin ng ganyan ng magiging anak natin? Kung papala rin na magkaanak pa tayo. Ang bilis mo naman yatang mawalan ng pag-asa. Yung iba nga mag-asawa, 10 taon na sila bago biniyayaan ng anak, diba? Tinutukso na kasi ako ng mga kaibigan at kaopisina ko. Hindi mo naman kailangang magpa-apekto sa kanila Inaalala ko baka nga hindi na tayo magkaanak. Kaya nga umalis na ako sa trabaho, diba? Dahil sa plano natin na magkaroon na ng anak, may naisip na rin ako para mawala na yung agam-agam at pagdududa mo. Ano naman?
pareho tayo magpa-check up sa doktor para malaman natin kung sinong may diferensya sa atin. Wala akong diferensya. Wala kaming lahing baog. Baka ikaw may problema kaya hindi tayo magkaanak. Sige, bahala ka kung ayaw mo magpa-check up. Basta ako, pupunta ako sa doktor bukas. Bahala ka rin. Basta ako, hindi mo ako mapipilit na magpatingin sa doktor. Hindi ko na pinilit si Sherwin na magpatingin sa doktor. May takot din naman ako nung una na baka ako nga may problema kaya hindi kami magkaanak. Nawala lang ang takot ko nang makita ang resulta. Pinayuhan lang ako ng OB na iwasan ng stress at balanced diet. Pwede ang isa rin daw dahilan kung bakit hindi ako mabuntis dahil sa pagod sa trabaho. Ang mahalaga naman sa akin wala akong diferensya. Gusto ko sanang sabihin kay Sherwin. Pero minabuti ko munang ilihim. Inaalala ko rin kasi ang mararamdaman niya. Nitong mga huling araw napapansin ko ang madalas na pag-uwi ng maaga ni Sherwin. Madalas din siyang tumambay sa labas ng bahay. Ang dahilan naman niya nagpapahangin lang siya na hindi ko binigyan ng ibang kahulugan. Kaya pala nawiwili si Mama sa labas ng bahay dahil masarap kakwentuhan ng mga kapitbahay natin. Kaya ba pati ikaw nawiwili na rin? Wala naman sigurong masama dun. Siya nga pala, alam mo ba na may bago tayong kapitbahay? Hindi. Alam mo naman na bihira akong lumabas eh. Kung may pupuntahan man ako, kinatatay lang. Malamang alam ni Mama dahil lagi siyang nasa labas. Alam mo ba kung kaninong bahay laging nandun si Mama? Sa pagkakaalam ko, kina Aling Becca siya lagi pumupunta. Ang layo naman pala ng nararating ni Mama. Malayo ang bahay ni Aling Becca ha? Sinabihan ko nga siya na huwag magpapaabot ng gabi dahil malayo nga yung bahay natin doon. Nakakalimutan daw niya ang oras eh. Baka mamaya may ginagawa na namang kababalagan si Mama kaya lagi siya nandun. Hindi ko alam kung meron dong pasugalan. Wala naman kasi akong nababalitaan eh. Paano? Lagi ka lang nagkukulong dito sa bahay. Alam mo naman na kailan lang ako pumirmi dito sa bahay. Hindi naman siguro masama kung gusto ko lang mag-relax muna. Siya nga pala. Nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Oo. Okay naman. Iwasan ko daw ma-stress. Ang ibig sabihin, walang nakitang diferensya sa'yo? Oo. Kaya kung ako sa'yo, magpatingin ka na rin. Wala namang mawawala eh. Saka na siguro. Busy pa ako eh. Sabihan mo lang ako para masamahan kita. Laging masigla ang asawa ko nitong mga nakaraang araw. Kahit kararating pa lang niya, nagpapaalam na siya na lalabas muna. At makikipag-inuman sa kaibigan na malapit lang din sa bahay. Hindi naman ako nagkahinala sa kanya na baka meron na siyang ginagawang milagro. Isang araw naisip kong dalawin si Itay na nasa barangay ding yun. Pero malayo lang sa bahay namin. Nagulat ako sa sinabi nito tungkol sa biyanan ko. Sigurado po ba kayo sa nakita niyo? Oo naman. Ilang beses ko na siyang nakita. Malapit kasi doon ang bahay ng batang ginagamot ko. Wala sana akong balak sabihin pero nandito ko na rin lang kaya tama lang na malaman mo. Si Mama talaga. Doon niya siguro dinadala yung perang binibigay ko. Alam mo kasi anak, kapag ganyang lulong na sa sugal, hindi mo kagad yan may aalis sa tao. Kailangan nyo ring tulungan siya para makaalis sa bisyo. Kung ipapaalam ko kay Sherwin, sigurado na mag-aaway silang mag-ina. Ayoko naman na ako pa yung maging dahilan. Kilala naman ni Sherwin ang kanyang ina. Ang gawin mo, kausapin mo muna si Balay, baka makinig sa'yo. Gano'n na nga pong gagawin ko. Kaya pala tinatapos na niya mga gawain sa bahay at lumalabas na. Isa rin siguro sa dahilan yung naiinip ang biyanan mo sa inyo. Ako nga rin po naiinip pero naghahanap na lang ng mapaglilibangan. Hindi po biro na mapirmi lang sa bahay. Hindi naman ako sanay. Hindi ka pa rin ba nagdadalang tao? Hindi pa po eh. Nagpatingin na rin po ako sa doktor. Wala pong problema sa akin. Si Sherwin kaya? Ayun po, nagmamatigas pa rin. Ay, bahala na nga siya. Plano ko, kapag sa loob ng 1 taon hindi pa rin ako mabuntis, babalik na ako sa trabaho. Mag-usap muna kayo ng asawa mo tungkol sa bagay na yan.
Lagi naman po kami nag-uusap. Ang iniisip ko ngayon, si Mama. Kung sakali na malaman ni Sherwin ang ginagawa ng mama niya, ano kaya ang pwede niyang gawin? Malamang po paalisin niya si Mama sa bahay. Baka patirahin niya daw po sa bahay ng isa sa mga kapatid niya. Ayaw naman po doon ng mama niya kasi nga po, mga manugang lang ang may trabaho. Mas maganda pa rin po ang buhay niya sa amin. Ang mabuti pa, kausapin mo ang biyenan mo. Sabihin mo sa kanya na hindi niya pwedeng gawin dito yung ginagawa niya dati. Habang nag-uusap nga kami ni Itay, dumating ang isa kong kapatid. Napasarap ang kwentuhan namin kaya madilim na nang maalala ko ang oras. Nagmamadali na ako noon umuwi. Malapit na ako sa bahay nang mapansin ko ang parang anino malapit sa gate. Nang malapit na ako, bigla yung nawala. Nagtaasan pa ang mga balahibo ko sa katawan. At dali-dali na akong pumasok sa loob ng bahay. Wala pa nun si Sherwin. At nadatnan ko naman si Mama na nagluluto sa kusina. Kinausap ko na siya habang wala pa ang asawa ko. Lumarawan naman sa kanya ang gulat at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Nakikiusap ako sa iyo, Iha. Huwag mo tong sasabihin kay Sherwin, ha? Ay, wala po akong balak sabihin sa kanya, Ma. Pero sana po, tigilan niyo na po yung ginagawa niyo. Naglilibang lang naman ako eh. Naiinip kasi ko dito sa bahay. Tsaka maliit na halaga lang naman ang pinangsusugal ko eh. Kahit na po. Diyan sa maliit na halaga nag-uumpisa ang pagkalulong sa sugal eh. Tsaka po, baka meron magsabi kay Sherwin. May mga kaibigan po dito ang asawa ko. Pangako, Iha, hindi na ako laging magsusugal. Basta wag mo lang akong pagbawalan. Tsaka hindi naman sa lahat ng pagkakataon nagsusugal kami. Pero Mama… Lahat gagawin ko, Iha. Basta wag mo lang akong pagbawalan, ha? Sige po. Pero mangako kayo na hindi na mauulit ang nangyari noon, ha? Magkano lang naman ang ibinibigay mo sa akin eh. Pinagkakasya ko lang yun. Pangako din na unti-unti ko na rin aalisin. Pero wag mo naman akong biglain. Sige po. Dumating na yata si Sherwin. Maiwan ko po muna kayo, Ma. Sasalubungin ko lang pong asawa ko. Paglabas ko ng bahay, nakita ko na nasa may gate si Sherwin. Sinabi lang niya na may dumaan na kakilala at binati lang niya. Bigla ko naman naalala ang nakita kong anino kanina. Nakaramdam na naman tuloy ako ng pangingilabot. Sa hapunan iniisip ko pa rin ang nakita ko. Binasag naman ng asawa ko ang kanina pang namamayaning katahimikan. May nangyari ba dito sa bahay habang wala ako? Wala naman, Iho. Bakit mo naman naitanong? Galing nga pala ako kanina kay Itay. Kumusta naman sila ron? Okay naman sila. Ginabi na nga ako ng uwi ngayon dahil dumating si Danica. Napasarap ang kwentuhan namin. Ayos lang naman na dalawi mo sila. Alam ko naiinip ka na rin dito sa bahay. Ako rin, Iho, naiinip na dito sa bahay eh. Halos araw-araw naman kayong maalis ah. Ano nga palang ginagawa nyo kina Aling Becca? Nakikipagkwentuhan lang naman. Baka naman meron na kayong ginagawang milagro ah. Grabe ka naman, Iho. Ano naman ang gagawin ko sa kanila? Kilala ko kayo. Kahit saan kayo pumunta, laging nangangate kamay nyo na magsugal. Kahit tanungin mo pa si Becca kung anong ginagawa namin doon. Sa tingin ko naman hindi na uulit si Mama. Hayaan na lang natin siyang maglibang. Inaalala ko lang baka mamalaya na lang natin na nakasanla na ang bahay natin. Hindi naman ganun kakapal ang mukha ko para pakialaman ng buhay nyo. Mabuti naman po. Sa kwarto naming mag-asawa, hindi agad ako nakatulog. Hindi pa rin maalis-alis sa isip ko ang nakita ko. Bata pa lang kasi ko noon, bukas na ang third eye ko. Minsan nga napagkakamalan na akong may sira sa ulo noon at weirdo ng mga kaklase ko. Dahil sa kung ano-ano ang nakikita ko. Nasa high school na ako noon nang maisipan ni Itay na isara ang third eye ko. Dahil nagiging sagabal na yun sa akin.
Gusto nila ni inay na maging normal ang buhay ko. Mula nga nun wala na akong nararamdaman o nakikita pa. Ngayon na lang ulit. Posible kaya na nabuksan ulit ang third eye ko? Dahil sa iniisip ko, hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog. Kinabukasan walang pasok si Sherwin, kaya hindi ako gumising na maaga para asikasuhin siya. Wala silang mag-ina sa loob ng bahay. Naisip kong baka nasa labas. Nagtimpla lang ako ng kape at saka lumabas ng bahay. Nakita ko pang pumasok ng gate namin ng asawa ko at mukhang masaya. Oh, mabuti, gising ka na. Nauna na kaming kumain ni Mama. Maaga kasi siyang umalis eh. Saan siya nagpunta? Doon sa kapatid ko. Mamayang hapon naman eh, nandito na rin siya. Ah, talaga? May kausap ka ba sa labas? Oo, yung kapitbahay natin. Meron lang tinanong sa akin. Bakit nga pala tinanghali ka ng gising ngayon? Hindi kasi ako nakatulog kagabi eh. Bakit? May problema ba? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin eh. Ngayon ka pa mag-aalangang magsabi matagal na tayo nagsasama. Tingin ko kasi bukas na ulit ang third eye ko. Oh, bakit mo naman nasabi? Di ba sabi mo, sinara na yan ng tatay mo noon pa? Oo nga, kaya hindi rin ako sigurado. Baka namamalikmata lang ako kagabi. May nakikita ka na naman ba? May nakita kasi ako kagabi na anino sa labas ng gate. Nang malapit na ako, bigla na lang naglaho. Baka nga namamalikmata ka lang. Kung sakali na maulit, sabihin mo na agad sa akin. Oo, nagtataka nga ako bakit ngayon lang ako nakakita mag-4 na taon na tayo sa bahay na to. Sabi mo sa labas ng gate, hindi kaya ligaw na kaluluwa lang yon? Posible nga. Tatanungin ko na lang kay Itay kung posible bang bumukas ulit ang third eye pagkatapos ng ilang taon. Hindi pa nga tayo sigurado kung totoo nga ba nakita mo o namamalikmata ka lang. Ano, hindi ko na muna sasabihin? Oo, saka na lang. Kapag sigurado na tayo. Kapag nagsabi ka, sasamahan kita. Gusto ko rin kasing marinig ang sasabihin niya. Sana nga namamalikmata lang talaga ako. Alam mo namang takot ako na bumalik na naman yung dati na kung ano-anong nakikita ko. Huwag kang matakot. Nandito ako. Lagi ko na lang aagahan ng uwi. At saka nandito naman si Mama eh. Nang sumunod na gabi, nakita ko na naman ang itim na anino. Napatili na lang ako at tinawag ko si Sherwin. Lumabas naman siya ng gate namin at matagal din bago bumalik. Ngayon ako nakakasigurong bumalik na nga ang third eye ko. Nakitaan ko naman ng simpatya ang biyanan ko dahil ganun din daw ang nasira nitong asawa. Mabuti na nga lang daw walang nagmana sa mga anak niya. Naiintindihan kita, Iha. Nung nabubuhay pa nga ang asawa ko Lagi ko yun namumura kapag sinasabi niyang nakakakita ng nilalang na hindi namin kauri. Nagtataka naman po ako kung bakit bumalik ulit ang third eye ko. Matagal na itong naisara ni Itay. Hindi kita masasagot sa bagay na yan, Iha. Baka po naligaw lang yun dito sa atin. Kasi sa labas naman lagi nakikita ni Veronica eh. Pwede rin naman. Tsaka mabuti kung walang makakaalam. Alam mo naman ang mga tao. Hindi naman katulad natin na naiintindihan ang kalagayan ng asawa mo. Nakikiusap po ako sa inyo, Mama. Itikom niyo ang bibig niyo sa mga bagong kakilala niyo sa lugar na ito. Maaasahan mo ko sa bagay na yan, Iho. Alam ko naman ang hindi dapat sabihin sa iba, no? Bukas magpapausok ako para itaboy kung ano bang nilalang yun. Mabuti pa nga, Iho. Kahit ako kasi kinikilabutan na rin Para tuloy ayoko na umuwi ng gabi. Hindi naman kayo dapat nagpapagabi sa labas hindi kaya kayo nagdala dito ng nilalang na yun? Baka sumabay nung umuwi kayo. Tumahimik ka nga dyan. Huwag mo akong pagbibintangan dahil wala akong third eye para magsama ng hindi nating kauri. Ngayon lang kasi nangyari to Matagal na po kami sa bahay na to. Ngayon lang may nangyaring ganito.
Tigilan mo nga ako, ha? Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Huwag mo namang sisihin si Mama. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Tama. Ikaw talaga, Sherwin. Wala nang respeto sa akin bilang nanay mo. Pasensya na, Ma. Nadala lang ako eh. Ewan ko sa'yo. Mula nang tumira ako sa bahay na to pakiramdam ko nag-iba na trato mo sa akin. Ano bang nagawa ko sa'yo, ha? Ma. Nagagalit ka pa rin ba dahil sa pagkakasanla ng bahay natin? Kahit sino naman. Bahay naman namin yun ng papa niyo, ha? Wala kang karapatan na magalit sa akin. Huwag mo sanang kakalimutan na dahil sa akin kaya ka nasa ganyang kalagayan. Eto na naman kami. O ayaw mo na pinagsasabihan ka? Porke matanda ka na at may sariling trabaho. Pwede ba, Ma? Ang pinag-uusapan natin, yun nangyayari kay Veronica. Bakit kailangan mo isingit ang sa inyo? Nakakainis ka na kasi yung mga sinasabi mo sa akin. Humingi na po ako ng pasensya eh. Nagdadrama pa kayo. Kita mo nga yung pananalita mo sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hindi mo na nga talaga ako kailangan dahil matanda na kayo. Wala nang may kailangan sa akin. Ma, sandali lang po. Huwag muna kayong umalis. Hayaan mo na muna ang mama mo. Magpapalipas lang yun ang sama ng loob. Ikaw naman kasi, alam mo namang maramdamin si mama kung ano-ano pang sinabi mo. Nakakainis na minsan ang kadramahan niya eh. Ganun talaga ang matatanda. Hindi ko pa makausap si Itay kasi tuwing pupunta ako sa bahay namin, lagi siyang wala. Sabi ng kapatid ko, laging sinusundo para manggamot. Nagbilin na lang ako na kung pwede si tatay na lang ang pumunta sa bahay kapag hindi na siya busy. Habang pauwi ako, napansin kong iba ang titig sa akin ng mga tao. Titingin sa akin tsaka magbubulungan pagkatapos. Ramdam kong ako ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa makita ko ng mga tsismosa nagkukumpulan sa tabi. Malakas nilang pinarinig na ako nga ang pinag-uusapan nila. Sa sobrang hiya, mabilis na akong umuwi. Nang umuwi si Sherwin, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga nalaman ko. Tingin sa akin ang mga tao dito. Nababaliw na dahil kung ano-ano daw ang nakikita ko. Malamang si Mama na naman ang nagpakalat niyan. Kahit kailan talaga, hindi niya mapigilan ang kadaldalan niya. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Mama pagdating niya. Ano nang gagawin natin? Huwag mo nalang pansinin ang sinasabi ng ibang tao. Wala naman silang ambag sa buhay natin eh. Kung magpapa-apekto ka, lalo ka na lang nilang pag-uusapan. Mali nga yata na tumigil ako sa trabaho. Akala ko ba gusto mo na magkaanak tayo? Tapos ngayon nagsisisi ka na, umalis ka sa trabaho? Mas lalo kasi ako nasistress dito sa bahay. Nakakainip na nga ang maghapon. Tapos makakarinig ka pa ng hindi maganda sa paligid mo. Kaya nga, wag mo na lang silang pansinin. Wala lang silang magawa. Kung gusto mo, paalisin na lang natin dito si Mama. Magagawa mo yun sa sarili mong ina? Pwede naman siyang tumira sa bahay ng isa kong kapatid eh. Ikaw lang kasi ang inaalala ko. Hindi yan ang nakikita kong solusyon. Likas na sa mama mong pagiging madaldal. Siguro, ang gawin na lang natin, huwag na tayo magkwento ng tungkol sa nangyayari sa atin para wala na siyang mapagsabihan. Sige, kung yan ang tingin mong makakabuti, basta magsabi ka lang kapag napuno ka na ha. Ayoko naman na nahihirapan ka sa sarili nating bahay dahil kay Mama. Nandyan na yata si Mama. Narinig kong may nagbukas ng gate eh. Dito ka muna sa kwarto. Kakausapin ko lang si Mama. Tumangulang ako at saka lumabas ng silid namin si Sherwin. Inayos ko naman ang pagkakahiga ko. Nakakaramdam kasi ko ng pagkahilo kahit nakahiga na ako. Ilang araw ko na itong nararamdaman. Siguro sa ilang araw na lagi akong puyat. Hindi ko rin maiwasan ang mainis sa ibang tao. Wala nang ang simpatya sa kapwa nila pag chichismisan pa talaga ako. Naiiling na lang ako. Pumikit na lang ako at baka sakaling mawala ang hilong nararamdaman ko.
Di ba sinabihan ko na kayo, Ma, na huwag kayo magpapaabot ng dilim sa labas? Pasensya ka na, iho. Napasarap kasi ang kwentuhan namin ng mga kaibigan ko eh. Kwentuhan o tsismisan? Pareho lang yun. Teka nga lang, bakit magalit ka na naman? Bakit kailangan nyo pang ipagkalatan nangyayari kay Veronica? Pinag-uusapan tuloy siya ng mga tao. Pasensya ka na, iho. Nakalimutan ko kasi. May nagtanong kasi sa akin minsan kung bakit daw narinig nila ang malakas na tili ng asawa mo. Kaya ayun, nasabi ko. Naman! Napapahiya ang asawa ko eh. Tingin ng mga taga rito na babaliw na ang asawa ko dahil sa nakikita niya. Hindi talaga kayo nag-iisip eh. Hindi ko naman sinasadya, iho eh. Lagi naman kayong ganyan eh, pero inuulit nyo pa rin. Promise anak, hindi na talaga mauulit. Ay hindi na po talaga, dahil oras na inulit nyo pa, maaalisin ko na kayo dito sa bahay namin. Magagawa mo ba talaga yun sa akin, ha? Hindi naman kasi kayo mapagsabihan eh. Perwisyo na kayo. Hindi na nga lang ako lalabas ng bahay para hindi na ako makagawa ng pagkakamali. Hindi ko akalain na makakatulog pala ako. Hindi ko na rin namalayan ang pagpasok sa silid namin ni Sherwin para gisingin ako. Nakahanda na kasi ang hapunan namin. Nang makitang tulog na tulog ako, hindi na lang niya ako inabala. Kinabukasan naman nagising ako na masama ang pakiramdam. Pinagpahinga na lang ako ng asawa ko. Baka dala lang daw yun ang nalaman ko kaya mabigat ang pakiramdam ko. Gusto ko na rin sanang bumangon pero nakakaramdam pa rin ako ng hilo na ipinagtataka ko na. Pipilitin ko na sanang bumangon dahil nakakaramdam na rin ako ng pagkalam ng sikmura. Maya-maya nakarinig ako ng sunod-sunod na katok. Agad ko namang binuksan ang pinto. Pwede bang pumasok, iha? Oo naman po. Hindi ka kasi naghapunan eh. Tapos ngayon wala ka pang almusal. Sabi ni Sherwin masama daw ang pakiramdam mo. Medyo nahihilo nga po ako kagabi pa. Hindi kaya buntis ka na, iha? Hindi pa naman po siguro kasi hindi naman po ako naduduwal eh. Baka po yung ilang gabing kulang ako sa tulog kaya ako nahihilo. Hindi naman lahat ng buntis nakakaramdam ng pagduduwal eh. Malay mo naman, iha, buntis ka na talaga. Para makasiguro ka, magpa-check up ka na agad. Sige po ma, magpapa-check up po ako ngayon. Sasamahan kita kung gusto mo. Wag na po ma. Magkikita rin po kasi kami ng mga dati kong katrabaho. Baka po hapon na ako makauwi. Sana nagdadalang tao ka na. Siguradong matutuwa nito si Sherwin. Wag po muna tayong umasa. Mahirap po kasi kung mabigo na naman tayo. Tingin ko talaga buntis ka. Blooming ka kasi kahit problemado ang itsura mo. Ma, sana po wala munang makaalam nito hanggat hindi tayo nakakasigurado. Asahan mo, iha, na wala akong pagsasabihan na kahit sino. Sana nga po, ma. Kaya nga pala ako nandito para humingi ng dispensa sa ginawa ko. Pasensya ka na, Veronica, ha? Wala na po tayong magagawa sa bagay na yon. Sana lang po mag-iingat na kayo sa mga taong pinagsasabihan nyo. Hindi po kasi lahat ng tao dito mapagkakatiwalaan. Napansin ko nga rin yun eh. Masyado din kasi kung mapagtiwala. Sabi ko nga kay Sherwin, hindi na ako lalabas ng bahay. Pwede naman po kayong lumabas. Piliin nyo na lang ang kakausapin nyo at pakiusap po. Huwag nyo na lang pong ipagkalat ang mga nangyayari dito sa bahay. Oo, iha. Hindi na talaga. Kumain lang ako at saka nag-ayos na. Hinatid pa ako hanggang sa may gate ng biyanan ko at hinintay na makasakay ng tricycle. Nang makaalis ako, papasok na sana siya nang mapansin ang bago naming kapitbahay na si Cynthia, na parang may sinisilip sa loob ng bakuran namin.
Napansin ni Mama ang suot nitong jacket na kulay itim na may hood. Napataas pa ang kilay niya dahil mainit ang panahon pero ganun ang suot ng babae. Nang mapansin ng babae na naroon si Mama at pinagmamasdan siya, bigla itong kumaripas ng takbo pa uwi na lalong ipinagtaka ng biyenan ko. Ang weird naman ng babaeng yun. May sira pa yata sa ulo. Ito naman si Flor hindi man lang pumili-pili ng uupa sa kanila. Ay naku, muntik ko nang makalimutan. May papanoorin pa pala ako. Baka nag-uumpisa na. Nawala na rin naman sa isip ng biyanan ko ang kapitbahay naming si Cynthia. Dahil alam niyang mamayang hapon pa ako uuwi, iginugol na lang niya ang panahon sa panonood ng TV. Doon na rin siya nakatulog sa sofa. Bandang hapon naman dumating si Itay sa bahay. Ilang beses kasi siyang bumalik sa bahay. Lagi akong wala. Anong oras kaya uuwi si Veronica? Ang sabi lang niya baka hapon. Pagkatapos kasi ng check-up niya makikipagkita pa siya sa mga dati niyang katrabaho. Check-up? May sakit ba ang anak ko? Ay bala Ilang araw na kasing nahihilo si Veronica Baka buntis na ang anak mo. Ganun ba? Sana naman totoong buntis na nga siya. Ang tagal na nilang gusto magkaanak ni Sherwin Naiinip na nga rin ako kung kailan ba ako magkakaapo sa kanila. Alam ko ganun ka rin. Siya nga pala. Ano nga bang sadya mo kay Veronica ha? Gusto ko lang naman kasing malaman kung bakit niya ako gustong makausap. Sabi kasi ng kapatid niya parang importante kaya ako na lang ang pumunta rito. Baka dahil sa third eye ng anak mo. Ano ang tungkol doon? May palagay kasi si Veronica na baka bumalik ulit ang third eye niya. Kung ano-ano kasi ang nakikita niya Matagal ko nang naisara ang third eye niya. Kaya imposible na mabuksan ulit yun. Ilang araw na nga siyang balisa at takot na takot. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niyang yun. Kung hindi mo kasi na itatanong, may third eye din ang asawa ko. Mabuti na nga lang hindi namana ng mga anak ko. Baka naman... sabi ng anak mo nakakakita siya ng aninong itim sa may gate at makuran namin tuwing gabi. Kapag pupuntahan naman ni Sherwin, wala naman nakikita. Matagal na sila sa bahay na ito Bakit ngayon lang nangyari na may nagpapakita sa kanya? Ikaw ba'y may nakikita o nararamdaman na kakaiba? Wala naman dahil wala akong third eye. Iba na nga ang tingin ng mga tao sa anak mo Anong ibig mong sabihin bala Kasi bala nalaman ng mga taga rito na nakakakita si Veronica. Alam mo naman ng ibang tao. Hindi naman lahat naniniwala sa ganyang kababalaghan. Paano kaya nila nalaman na may nangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Siguro meron siyang napagsabihan. Tsaka dito sa lugar niyo walang lihim na maitatago. Baka naman ikaw lang ang nagkalat niyan. Hindi Bakit ko naman gagawin yun? Kahit nagkaila pa ang biyanan ko, alam naman ni Itay na hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi na rin naman nagtagal ang aking ama at may kailangan pa siyang puntahan ng araw na yun bago siya umuwi. Nangako na lang siyang babalik kinabukasan para makausap niya ako. Dahil matagal na ang huli naming pagkikita ng mga dati kong katrabaho na libang kami sa kwentuhan. Hindi ko na namalayan ng oras. Ganun kaseko kapag nawiwili sa pakikipag-usap. Nang makauwi, nandun na ang asawa ko. Mukhang nawili ka sa pakikipagkita sa mga kaibigan mo Oo nga po. Pasensya na po. Sabi ni Mama, nagpa-check up ka rin daw? Akala ko kasi makikipagkita ka lang sa mga kaibigan mo. Oo kasi... Kasi madalas siyang nahihilo. Kaya sabi ko baka buntis na ang asawa mo. O ano buntis ka na nga ba? Magsalita ka naman. Huwag mo naman kami paghintayin. Ma, hindi kasi makasingit sa inyo si Veronica Pagsalitain niyo muna siya. Hindi po ako buntis. Mababa daw po ang dugo ko kaya nakakaranas ako ng pagkahilo. Okay lang yan, mahal. Baka sa susunod buntis ka na. Akala ko pa naman magkakaapo na ako.
Pasensya na po kayo, Ma, kung umasa kayo. Nakita ko sa mukha ni Sherwin na dismayado rin siya na malaman na hindi ako buntis. Binanggit din ng biyanan ko na galing nga sa bahay namin si Itay. Nung gabing yun naisipan kong magpahangin sa terrace. Sandaling nawala sa isipan ko nakikita ko sa gate namin. Dahil masarap ang hangin, naupo muna ako doon. May ilang minuto na siguro akong naroon nang maramdaman ko na parang merong nagmamasid sa akin. Nagsitayuan na rin ang mga balahibo ko sa katawan. Pagsulyap ko sa may madilim na bahagi ng gate, naroon na naman yung nakaitim na nilalang. Napasigaw na lang ako ng malakas. Sigurado ako sa nakita ko. Mas malinaw yung figura niya ngayon at nakatingin siya sa akin. Hindi ko lang makita yung mukha niya pero sigurado ako. Sigurado ako na nakatingin siya sa akin dahil nakaharap siya sa direksyon ko. Kailangan na siguro natin magpatawag ng pare para mabindisyonan tong bahay ninyo. Oo, gagawin po natin yan. Magpapatawag tayo ng pare. Mas lalo yata akong na-stress dito sa bahay. Matatapos din ang problema natin. Huwag ka na umiyak. Kita mo nga takot na ang asawa mo, yan lang ang sasabihin mo. Ano pa ba ang gusto nyo? Ginalugad ko na ang buong bakuran. Hanggang labas ng gate. Wala naman ako nakita. Siguro mas maigi kung maglalagay ka ng ilaw sa bahaging yon para maliwanag. May poste naman po sa labas. Hindi nga umaabot ang liwanag dito sa gate nyo eh. Mabuti pang lagyan mo na lang. Oo ma, gagawin ko po kapag may oras ako. Mabuti pa iha, magpahinga ka na sa kwarto ninyo. Iwasan mo na lang na lumabas kapag ganitong gabi na. Hinatid lang ako ni Sherwin sa kwarto namin at nagpaalam na lalabas muna. Meron lang daw siyang titingnan. Kahit nagbilin siya na magpahinga na ako, hinintay ko pa rin siya ng 2 oras. Pero hindi pa rin siya bumabalik. Hanggang sa inantok na rin ako. Kinabukasan kahit mabigat ang katawan, bumangon pa rin ako para ipaghanda ng almusal si Sherwin. Gising na rin ng mga sandaling yun ng biyanan ko na agad akong kinumusta. Okay naman na po ang pakiramdam ko. Sigurado ka ba na okay ka na? Oo naman. Basta sa lalong madaling panahon, lagyan mo na ng ilaw ang parteng yon. Kahit kasi ako natatakot na rin eh. Baka po mamaya o bukas ko lagyan. O paano? Alis na ako. Tapos ka na ba agad kumain? Oo, baka malate din kasi ako sa trabaho eh. Mag-iingat ka ha. Iha, pagkatapos nating mag-almusal, pwede ka muna magpahinga. Hindi na po ma. Gusto ko sanang maglakad-lakad sa labas. May gusto lang akong tingnan. Sigurado ka, Iha? Opo. Di sige, sasamahan na rin kita. Sa may bakuran lang naman kami hanggang sa labas ng gate. Tumayo ako mismo kung saan ko nakita ang nakaitim na nilalang na yun. Hindi ko na alam kung anong iisipin ng mga sandaling yun. Pakiramdam ko lalong nagulo ang tahimik kong buhay kung kailan napirme ko sa bahay. Binasag naman ng biyanan ko ang pananahimik ko. Kilala mo na ba si Cynthia, Iha? Ayun yung babaeng nakatingin dito. Kilala ko lang po sa mukha. Cynthia po pala ang pangalan niya. Ewan ko ba, mabigat ang dugo ko sa kanya eh. Naman, mukha namang mabait yung tao eh. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mabait na itsura. Madalas kaya sila ang may tinatago. Mabuti pa po pumasok na tayo. Pupunta nga po pala sila Itay ngayon. Bago kami pumasok sa gate, nilingon ko muna ang babae. Nakatingin siya sa akin. Ngumiti ako pero wala siyang reaksyon. Dahil hindi ko naman kilala ang babaeng yun, hindi ko siya masyadong inisip. Pero hindi si Mama. Kita talaga sa kanya na ayaw niya dun sa babae. Sabi ng mga kakilala ko dito sa lugar nyo,
Mailap daw talaga ang Cynthia na yon. Para bang takot sa tao? Tsaka, bakit naman niya naisip na dito mangupahan? Ang dami naman sa ibang lugar. Baka po dito niya nagustuhan sa lugar natin. Sabi niyo nga, tahimik ang lugar namin at mababait naman ang mga tao. Hindi ko lang kasi maiwasan na magtaka Dahil malayo ang lugar na to sa pinapasukan niyang trabaho. Ano po bang trabaho niya? Waitress daw sa isang restaurant. Isa pa yan sa pinagtataka ko Ang mahal kaya ng upa niya sa bahay. Magkano lang ang sahod sa trabaho niya? Di ba nakakapagtaka yun? Malay niyo naman po marami siyang racket. Iba talaga ang kutob ko sa babaeng yun. Bakit ka naman natatawa? Daig niyo pa po ang naglilihi Halata na mainit ang dugo niyo sa tao kahit wala namang masamang ginagawa sa inyo. Aalamin ko kung anong tinatago ng babaeng yon. Ay naku ma, hayaan niyo na lang po siya. Gusto ko lang naman malaman kung taga saan ang babaeng yon. Hindi ko naman siya guguluhin Hinayaan ko na lang si Mama kung ano ang gusto niyang gawin. Mag-isa na lang ako sa bahay. Hindi ko alam kung magtatagal ba si Mama sa labas. Ilang sandali lang naman dumating na rin si Itay. Nagmano muna ako sa kanya at saka ko siya dinala sa terrace. Gusto ko kasing ituro sa kanya kung saan ko nakikita ang itim na anino. Sarado ng third eye mo kaya imposible na meron ka pang nakikita. Tsaka sabi mo, dito ka lang nakakaramdam. Ano po kayang nakikita ko? Wala akong nararamdaman na kahit na ano Hindi po kaya nasisiraan na ako ng bait? Huwag mo sabihin yan. Sigurado na merong paliwanag ang nangyayari sa'yo. Kailangan mo lamang maging matapang. Naalala ko po kasi yung nakaraan kung paano maging ibang tingin sa akin ng ibang tao. Kalimutan mo na yung nakaraan. Tapos na yun. Hindi na yun mangyayari. Naisip ko nga baka meron lang nang loloko sa'yo Sino naman pong gagawa sa akin nun? Hindi ko pa alam. Pero huwag mo munang sasabihin sa asawa at biyenan mo hanggat hindi tayo nakakasiguro. Sige po, Tay. Tuwing sasapit ang gabi, pilit ko nilalabanan ng takot na nararamdaman ko. Gaya ng araw na yun na wala pang asawa ko at ganun din ang biyanan ko. Lingid sa akin nasa malapit lang si Mama. Mula kasi nang makita niya nag-uusap ang asawa ko at ang kapitbahay naming si Cynthia nun, bigla siya nagkaroon ng pagdududa. Nang kalat na ang dilim, nakita ng biyanan ko ang isang taong nakaitim na naglalakad papasok sa gate namin. Hanggang makapasok yun. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad niyang sinundan ng taong yun at nang makalapit, tinanggal niya ang hood nito. Ikaw? Sabi ko na nga ba meron kang tinatago Ikaw palang nananakot kay Veronica. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito, babae ka! Nakauwi na ang asawa ko pero hindi pa rin dumarating ang biyanan ko. Noon lang din kasi inabot ng gabi to sa labas ng bahay. Kahit pagod, nagpresenta na lang na hanapin ni Sherwin ang ina. Pero lumipas na ang ilang oras, hindi pa rin sila bumabalik. Hindi ko na tuloy maiwasan na mag-alala. Bigla tuloy akong inatake ng takot. Tinawagan ko na si Itay na kung pwede pasamahan ako sa bunso kong kapatid. Pero nagulat ako sa sinabi niya na ipapasundo niya ako. At wag na muna akong magtanong. Alam niyo po ba kung nasaan ang asawa ko at biyanan? Alam mo bang may ibang babae ang asawa mo? Po? Imposible pong sinasabi niyo. Sino po bang nagsabi niyan sa inyo? Mismong biyanan mong nakahuli sa babae ng asawa mo at umamin na ito sa panlolokong ginagawa niya sa inyo. Katrabaho po ba ni Sherwin yung babae niya? Hindi, Iha. Magugulat ka sa malalaman mo. Nasa malapit lang ang babae ng asawa mo. Ang mismong kapitbahay niyo na si Cynthia. Ang babaeng yun? Hindi ko maintindihan. Paano sila nagkaroon ng relasyon? Ayon sa babaeng yon, may 1 taon na raw silang magkarelasyon. Lumipat daw siya dyan para magkalapit sila.
Baka raw kasi magtaka ka kung palaging gagabihin ng uwi ang asawa mo dahil sa pagkipagkita sa kanya. Mahayop sila! May dapat ka pang malaman, anak. Kahit ako, gusto ko silang durugin sa ginawa nilang yun sa'yo. Ano pa pong ginawa nila? Yung nakikita mo na nakaitim, si Cynthia yon. Pinapalabas lang nila na bumalik na yung third eye mo para pagtakpan ng panloloko nila sa'yo. Pinaniwala ka nila na may nakikita ang ibang nilalang para hindi mo mahuli si Sherwin kapag lumalabas siya ng gabi. Kaya pala ang tagal niya minsang bumalik. Ginawa pa nilang dahilan ng pagkakaroon ko ng third eye. Paano nila ako nagawang paglaruan? Magpasalamat ka sa biyanan mo at siya nakahuli sa babaeng yon. Pagkatapos niyang bugbugin, dinala niya sa barangay hall. Naroon pa ang kapatid mo at narinig niya ang lahat. Sumunod din doon si Sherwin. Siguro tinawagan siya ni Cynthia. Iyak lang ako ng iyak habang nagsasalita si Itay. Wala na rin naman akong masabi. Ang ate ko, sekretary ng barangay, kaya nung malaman niya, agad niyang sinabi kay Itay. Hindi na rin muna ako pinayagang umuwi ni Itay ng gabing yun. Kahit gusto kong makaharap si Sherwin. Kinabukasan hindi siya pumayag na hindi siya kasama sa pag-uwi ko sa bahay namin. Naabutan ko pa si Sherwin at malakas na sampal ang binigay ko. Pinagsusuntok ko pa ang dibdib niya. Hinayaan lang naman niya ako hanggang mapagod ako. Paano mo ako nagawang lukohin, ha? Ginamit mo pang pagkakaroon ko ng third eye noon. Ang sama mo para pagmukain akong tanga. Ano? Habang takot na takot ako, tumatawa kayo ng kabit mo, ha? Magsalita ka! Patawarin mo ako, Veronica. Hindi ko naman sinasadya eh. 1 taon mo na akong niloloko at nagawa mo pang ibahay sa malapit ang kabit mo. Sasabihin mo ngayon na hindi mo sinasadya? Hanggang ngayon, gusto mo pa rin akong gawing tanga. Nagbayad na kami ng kasalanan namin. Napahiya na kami sa mga tao. Binugbog na ni Mama si Cynthia at posibleng mawalan siya ng trabaho. Tama lang na mapahiya kayo. Dapat pati ikaw mawalan ng trabaho dahil walang hiya ka. Patawarin mo na ako, mahal. Magsimula ulit tayo. Pangako, hindi ko na uulitin. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal. Huwag mo rin akong mahawakan. Nandadiri ako sa'yo. Mag-usap naman tayo, please, Veronica. Kung kinakailangan lumuhod ako, gagawin ko. Kahit pa ulit-ulit ka pang lumuhod, hindi na nun mabubura ang ginawa mong kasalanan sa akin. Isinakripiso ko ang maganda kong trabaho para sa pamilya natin. Tapos ikaw, nagpapakasarap lang pala sa babae mo. Ang kapal ng mukha mo. Kung ganun, bakit ka pa bumalik dito sa bahay? Talaga bang inubos na ng babae mong laman ng utak mo? Ha? Natural! Nababalik ako dito para kunin ang mga gamit ko. Hindi ko na kayang matagalan yung pagmumukha mo. Kaya mula ngayon, hiwalay na tayo. Umalis ka sa daraanan ko! Veronica, nakikiusap ako. Pag-usapan natin to. Huwag mo namang sayangin ang 5 taon nating pagsasama dahil sa minsang kong pagkakamali. Malay ko naman kung minsan ka lang nagloko. Biruin mo, sa laki ng tiwala ako sa'yo. Napaniwala mo ako na bumalik ng third eye ko. Ikaw na asawa ko pa talaga manggagago sa akin. Veronica! Umalis ka sabi dyan! Hindi ako bayolenteng tao. Pero sa mga oras na to, kaya kitang patayin! Nakatungo na tumabi na lang si Sherwin sa daraanan ko. Tuloy-tuloy ako sa kwarto namin at kinuha ang maleta sa ilalim ng higaan namin. Pumasok naman ang biyanan ko na umiiyak. Mahigpit ko siyang niyakap at ganun din siya sa akin. Ilang sandali rin kami nag-iiyakan bago ko kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Talaga bang desidido ka na makipaghiwalay kay Sherwin? Hindi ko na po kayang
makisama sa kanya pagkatapos ng mga ginawa niya. Dapat kami ang umalis sa bahay na to at hindi ikaw. Si Sherwin ang nagkasala. Kaya tama lang na siya ang paalisin mo. Mas malaki pa rin po ang ambag niya sa bahay na to kaysa sa akin. Tsaka po, mas maaalala ko lang ang ginawa niya kung dito pa rin ako titira. Babalik ka na ba sa bahay ng tatay mo? Opo, doon po muna ako pansamantala. Pwede ba akong dumalaw sa'yo ron? Oo naman po. Kahit anong oras, pwede kayong dumalaw sa akin. Lagi ko pa rin ipagdarasal na sana magkaayos kayo ng anak ko. Hindi ko po alam. Salamat po pala ha. Dahil sa ginawa niyo, nabuko ang panloloko sa akin ng dalawang yun. Kung hindi lang ako naawat ang ibang tao baka nakalbo ko na ang babaeng yun. Sabi ko na nga ba alam kong meron akong matutuklasan sa kanya. Habang nagliligpit ako ng gamit ko, malungkot na nakatingin sa akin si Mama. Panaka-naka niyang inaabot rin sa akin ng ilang gamit ko. Baka sa kanya ang sobrang lungkot at pagtutol na umalis ako. Samantala masinsinan rin kinausap ni Itay si Sherwin. Matinding pagpipigil lang sa sarili ang ginawa nito para hindi mabigwasan ng suntok ang asawa ko. Patawarin niyo ako, Tay. Hindi ko po talaga sinasadya. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Nakikiusap ako sa inyo, kausapin niyo si Veronica. Ayoko masira ang pamilya namin. Ang kapal naman ng mukha mo para makiusap sa akin. Ikaw ang sumira sa pamilya mo. Wala kang aasahan sa akin. Inaamin ko naman po na nagkamali ako. Natukso lang ako dahil wala nang panahon sa akin si Veronica. Pinagsisisihan ko na po ang ginawa ko. May pagkakataon ka na putulin na ang relasyon nyo ng babaeng yun. Pero anong ginawa mo? Ibinahay mo pa siya sa malapit. Pinagmukha nyo pang tanga ang anak ko. Lahat po gagawin ko para mapatawad niya lang ako. Panahon na lang ang makakapagsabi kung mapapatawad ka pa namin. Tayo na po, Tay. Huwag na po kayo mag-aksaya ng panahon sa lalaking yan. Veronica! Huwag mo sabi akong hawakan! Pwede na kayo magsama ng kabit mo. Malaya ka ng gawin ang gusto mo. Puno ng galit ang puso ko ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung magagawa ko pang magpatawad. Marami rin akong katanungan sa isip ko kung ano ba naging pagkukulang ko. Ano ang nagawa kong kasalanan para danasin ng ganitong klaseng panloloko? Para madali akong makalimot, nagtrabaho ulit ako. Mabuti na lang may bakante pang posisyon para sa akin. Isinubsob ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Gusto ko matutulog na lang ako pag uwi sa bahay. Kapag walang trabaho, lumalabas ako kasama ng mga kaibigan para gumimik. Pinagupitan ko na rin ang mahaba kong buhok na gupit lalaki. Para ako nagre-rebelde ng mga panahon na yun. Ang ganda ng buhok mo dati. Bakit ganyang gupit pa ang napili mo? Hindi na po ba ako maganda? Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda kong anak. May nagtataka lang ako kung bakit pati buhok mo na pagdidiskitahan mo. Masyado na po kasing mabigat sa ulo sa sobrang haba. Tsaka gusto ko na rin pong subukan ng bagong style ng buhok. Ingatan mo rin sana ang kalusugan mo. Wala ka na kasing pahinga. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Para ka nang palito tapos ganyan pa ang buhok mo. Hayaan nyo na lang po muna ako, Tay. Ito lang po kasi ang paraan ko para makalimot Maiba nga pala ako. Mabuti nang sa akin na manggaling kesa sa iba mo pa malaman. Tungkol po ba kay Sherwin? Yung biyenan mo kasi ang hilig idaldalin ang nangyayari sa anak niya. Naghahabol daw yung Cynthia sa asawa mo. Hindi rin makapal ang mukha ng babaeng yun. Wala na talagang kahihiyan. Oo nga. Pero may kasalanan din naman kasi ang asawa mo Pinaasa niya ang babaeng yun. Yun lang po ba? Wala na kasi akong pakialam sa kanila Kahit tuluyan na silang magsama. Siguro sa kanila wala kang pakialam. Pero hindi sa biyenan mo. May nangyari po ba kay Mama? Gaya ng sinabi ko, naghahabol yung babae sa asawa mo. Yung pala buntis. Napuno na yata si Balay dahil sa pabalik-balik sa bahay nyo.
nasaktan niya si Cynthia. Nakunan siya dahil sa pananakit ng biyanan mo. Sigurado naman ako na hindi alam ni Mama na buntis siya. Kung alam niya, hindi siya sasaktan. Huwag niyo pong sabihin na balak ng Cynthia na yun na magsampa ng kaso. Wala pa akong balita. Kaya ko to sinabi sa'yo. Baka gusto mong puntahan yung biyanan mo. Gusto ko sana kaya lang ayoko makita si Sherwin. Mlingid sa akin mula na nakipaghiwalay ako kay Sherwin, walang araw na hindi nagtatalo ang mag-ina. Kahit mabunga nga ang biyanan ko, hindi naman siya yung tipong konsentidorang ina. Gusto rin niya kasi na wag magsawa sa kakasuyo sa akin ng anak niya. Mula kasi nung bumalik ako sa poder ni Itay, hindi ko na siya hinarap. Huwag mong sabihin na pinuntahan mo ang babaeng yon. Ano? Balak ba niya akong sampahan ng kaso? Kinumusta ko lang po ang kalagayan niya. Kinausap ko rin siya na kung pwede, huwag na kayong ireklamo. Pumayag naman siya. Ang kulit naman kasi niya eh. Pabalik-balik siya rito. Tsaka balay ko ba naman ang buntis pala siya? Huwag na kayong mag-alala. Hindi na siya magpapakita sa atin. Uuwi na po siya sa probinsya nila. Mabuti naman kung ganon. Kabit lang naman siya pero ang lakas na loob niyang maghabol. Pasalamat nga siya hindi kayo parehong kinasuhan ni Veronica eh. Siguro naman ngayon wala nang manggugulo sa inyo. Kaya pwede mo nang suyuin ang asawa mo. Nakakapagod na pong magpabalik-balik sa kanila. Hindi naman ako hinaharap. Hanggang ngayon galit pa rin siya sa akin. Kahit naman sinong babae magagalit ng ganon. Pero huwag kang sumuko. Magpapalamig lang po muna ako ng sitwasyon. Napapabayaan ko na po ang trabaho ko. Dito muna ako magfo-focus. Kakausapin ko rin ang asawa mo. Baka sakaling makinig siya sa akin. Sana nga po, Ma. Pero kilala ko ang asawa ko. Kapag galit yun, hindi siya nakikinig kahit kanino. Susubukan ko pa rin. Kesa wala tayong gawin. Pinag-iisipan ko pa rin kung dadalawin ko ang biyanan ko. Wala na rin naman ako nabalitaan pa kung ano nangyari kay Cynthia pagkatapos niyang makunan. Nasa bahay lang ako noon. Tumanggi na ako ng magyaya ang mga kaibigan ko. Para kasing napapagod na rin ako sa ginagawa ko. Mag-isa lang ako noon sa bahay at nakatingin lang sa kawalan na marinig ko ang pagtawag ng biyanan ko. Napangiti na lang ako nang makita ko siya sa may pinto. Agad ako nagmano at yumakap sa kanya. Namiss ko rin naman siya. At alam kong ganun din siya sa akin. Kumusta ka na, Iha? Bakit naman ganyan ang gupit ng buhok mo? Para maiba naman po. Sa bagay, maganda ka pa rin naman. Napadalaw po kayo. Siyempre, namiss kita. At gusto ko rin makita ang kalagayan mo. Ayos lang naman po ako at medyo busy lang po sa trabaho. Sana naman, Iha Bigyan mo pa ng isang pagkakataon ng pagsasama niyo ng anak ko. Wala na naman si Cynthia Uuwi na daw siya ng probinsya at hindi na ulit manggugulo. Kahit wala na po si Cynthia, mahirap na pong ibalik ang nawalang tiwala. Naiintindihan naman kita. Pero sa akin lang Huwag mo naman sanang isara ang puso mo para sa anak ko. Hindi ko naman sinabi na ngayon, sa mga susunod na araw o kaya buwan. Alam ko naman na mahal niyo ang isa't isa Hindi agad mawawala yun. Nangako naman si Sherwin na hindi na uulitin ang ginawa niyang kataksilan sa'yo. Hayaan niyo na po muna na maghilom ang sugat na ginawa niya sa akin. Tsaka ako po pag-iisipan ang sinabi niyo. Hindi naman na nangulit ang biyanan ko. Pinag-iisipan ko rin naman ang mga sinabi niya. Inaamin ko mahal ko pa rin si Sherwin. At hindi naman talaga yun nawala. Kaya lang laging nandito sa puso ko ang pagdududa sa katapatan niya dahil sa ginawa niya sa akin. Natatakot na ako na baka hindi na ako ulit magtiwala. Iniisip mo ba ang asawa mo? Galing po dito si Mama kanina. Umuwi na daw ng probinsya si Cynthia. Hindi na raw siya manggugulo sa amin ni Sherwin.
Mabuti naman kung gano'n nabawasan ang alalahanin mo na baka nagkikita pa rin sila. Naguguluhan po ako, Tay. Anak, timbangin mo sa puso mo mga masasaya niyong sandali. Maging mga kabutihan na nagawa ni Sherwin sa nagawa niyang kasalanan. Ikaw lang kasi makakapagpasya kung tatanggapin mo pa ba siya ulit sa buhay mo. Kung ano man ang maging desisyon mo, anak, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat po, Tay, kasi lagi kayong nandyan para sa aming magkakapatid. Kahit may pagkakataon kayo na mag-asawa, mas pinili niyo pa rin kami. Nangako ko sa nanay niyo nung bago siya mamatay. Kahit may basbas pa niya na pwede ako mag-asawa muli, kayo pa rin ang prioridad ko. Kaya po nangako din kami ng mga kapatid ko na kahit may sarili na kaming pamilya, hindi pa rin namin kayo pababayaan at lagi din kaming nandito para sa inyo. Matagal kong pinag-isipan na magiging desisyon ko kung makikipagbalikan ba uli ako kay Sherwin. Gaya ng payo ni Itay, tinimbang ko sa puso ko ang mga masasayang sandali na magkasama kami. Sa 5 taon na pagsasama namin, noon lang siya nakagawa ng kasalanan sa akin. Naisip ko baka ito na ang pagsubok sa aming pagsasama. Kung gaano katatag ang pagmamahalan namin. May iba nga kahit ilang beses pang nakagawa ng kasalanan ng mga asawa nila. Paulit-ulit pa rin nilang pinapatawad at binibigyan ng isa pang pagkakataon. Bakit hindi ang asawa ko na alam ko namang labis na nagsisisi? Kaya naman nakipagbati na ako sa kanya at muli akong pumayag na magsama kami. Natutuwa ko, Iha, at nagkaayos na kayo ng anak ko. Naisip ko po na mas matimbang yung pagmamahal ko sa kanya kaysa sa nagawa niyang kasalanan. Tsaka alam ko po na hindi niya na ulit magagawa na pagtaksilan ako. Huwag kang mag-alala. Hindi na gagawin ni Sherwin ang ginawa niya giyon. Kapag inulit pa niya, sa akin na siya mananagot. Ma, ayos lang po ba kayo? Oo naman. Bakit mo na itanong? Dumudugo po kasi ang ilong niyo. Ha? Oo nga no. Baka dahil sa init kaya ako binabalingoy-ngoy. Teka, ikukuha ko po kayo ng yelo. Wag na, Iha. Hihinto rin ito. Ngayon lang po ba dumugo ang ilong niyo? Oo, sa panahon nga lang siguro. Napansin ko po kasi na namumutla kayo. Wala naman ako nararamdaman na kakaiba sa katawan ko eh. Mukha lang siguro ako maputla dahil sa mapusyawang kulay ng balat ko. Huwag ka na mag-alala sa akin. O kita mo, huminto na rin ang pagdurugo. Ngayon na nandito na po ako, huwag na kayong magpapakapagod sa gawaing bahay ha, ako na ang bahala. Pwede na kayong pumunta sa mga kaibigan nyo. Sa totoo lang, Iha, mula nang mawala ka, tinamad na rin akong lumabas eh. Maliban na lang kung sila mismo ang pumupunta dito sa bahay. Basta po kapag nainip kayo, pwede kayong lumabas. Kung kailangan nyo ng pera, magsabi lang po kayo sa akin. Salamat, Iha. Ang bait mo talaga. Kahit si Sherwin napansin na rin ang pagtamlay ng ina. Dati din malakas itong kumain. Ngayon naman laging tamilmil sa harap ng pagkain. Kahit tutol ang biyanan ko, dinala na namin siya sa doktor para maagapan ang anuman sakit niya. Nagkakaedad na rin kasi si Mama. Kaya kailangan talaga na ingatan na rin ang kalusugan nito. Niresetahan naman siya ng vitamins at para sa buto. Okay naman na resulta ng check-up niya. Akala namin bubuti na ang lagay ni Mama. Dahil may mga nireseta sa kanya ang doktor. Pero wala pa rin pagbabago rito. Baka kailangan lang makasagap ng sariwang hangin ni Mama. Dalhin kaya natin siya sa dagat. Magandang idea nga yan. Sige, sa linggo, dalhin natin siya sa dagat. Nilulutuan ko nga siya ng mga paborito niyang ulam pero ganun pa rin eh. Wala pa rin siyang ganang kumain. Di ba sabi naman ng doktor niya, kapag naubos ang gamot at vitamins ni Mama, ibalik natin siya. Baka pwede mag-request na palitan ng vitamins niya. O kaya,
Ipatingin natin kay Itay si Mama. Baka mahiyang siya sa paraan ng panggagamot ng Itay ko. Pwede rin naman. Dinala nga namin sa dagat si Mama. Natuwa naman ito dahil taon na rin nung huli siyang pumunta sa dagat. Pag-uwi namin, sumidla naman siya at bumalik na sa dati niyang gana sa pagkain. Pero makalipas lang ang 1 linggo na namlay na naman ang biyanan ko. Ibinalik namin siya sa doktor pero wala naman nakitang diferensya sa kanya. Anong nararamdaman niyo, Ma? Wala naman ako nararamdaman na kakaiba sa katawan ko eh. Kayo lang tong OA ang pag-aalala. Nakikita kasi namin ang unti-unting pagbagsak ng katawan niyo. Tapos wala na naman kayong ganang kumain. Normal lang siguro to dahil nagkakaedad na ako. Bakit naman yung tatay ni Veronica? 68 na, malakas pa rin. Ikukumpara mo na naman ako kay Balae. May herbal yata yung iniinom eh. Ma, gusto niyo po papuntahin ko dito si tatay para matingnan kayo? Wag na, iha. Nakakaya naman sa tatay mo kung aabalahin pa natin eh. Wala naman talaga akong sakit. Magsasabi naman ako kung meron ako nararamdaman. Sige na nga po, magpahinga na po kayo. Sa labas lang kami ng asawa ko. Iniwan na namin si Mama sa kwarto niya. Palaisipan din sa akin kung ano nangyayari kay Mama. Wala naman siyang sugat sa katawan para masabi na merong sumasalbahe sa kanya. Nangangayayat nga lang siya at bumabagsak ang timbang. Palagay ko doktor talaga ang kailangan ng biyanan ko. Oh, ano iniisip mo? Baka espesyalista ang kailangan ni Mama. Pa-check up ulit natin siya para malaman ang tunay niyang sakit. Tatawag na lang ako sa opisina para magpaalam na hindi ako papasok bukas. Naisip ko nga na baka may kumukulam kay Mama. Pero wala namang siyang sugat sa balat. Hindi rin naman lumalaki ang tiyan niya. At hindi rin naglalagas ang buhok. Yun kasi ang senyales na merong kumukulam sa isang tao. Dahil sa nakasaradong pinto ni Mama ako nakatingin, hindi ko na napansin ang biglang pamumutla ng mukha ni Sherwin. Bigla niya kasing naalala ang pagbabanta ni Cynthia sa kanyang ina. Sinisisi kasi ng babae ang biyanan ko dahil sa pagkakabisto sa relasyon nila ng asawa ko. Pati ang kahihiyang ibinigay ni Mama at ang pagkakalaglag ng dinadala nitong sanggol. Mali sana ang iniisip ko. Hindi naman siguro pinakulam ni Cynthia ang mama ko. Kinabukasan sapilitan na naman namin dinala sa doktor si Mama. Hindi na rin niya maitago ang inis sa amin dahil pakiramdam daw niya. Parang gusto namin na magkasakit siya. Dahil maraming test ang kailangan gawin sa kanya pati loob ng katawan, kailangan siyang maiwan sa ospital. Umuwi muna ako para kumuha ng ilan niyang gamit. Sabi kasi ng doktor baka abutin pa ng ilang araw. Nang makuha ko ang mga kailangan ko sa bahay namin, dumaan muna ako sa bahay ni na Itay. Bigla ring nag-alala si Itay nang malaman niyang nasa ospital ang biyanan ko. Bigla po kasing nanghina si Mama at nawalan din ng ganang kumain. Ang laki nga po ng binagsak ng katawan niya. Ano bang sabi ng doktor? Yung una pong doktor na sumuri sa kanya, wala naman pong nakitang sakit kay Mama. Wala naman po kasing pagbabago kaya sa espesyalista na namin siya dinala. Ano raw bang nararamdaman niya? Wala naman daw po. Nagagalit nga siya sa amin dahil OA daw kami sa pag-aalala. Kahit sino naman kasing makakakita sa kanya, iisipin talaga na may sakit siya. Sana gumaling ng biyanan mo. Sana nga at nagagalit na talaga siya sa amin. Ayaw na ayaw kasi noon na nagpapa-ospital tay. Kapag hindi pa rin makita ng doktor ang sakit niya, dalhin niyo sa akin. Baka kaya ko siyang pagalingin. Opo tay, yun naman po ang plano namin. Kung may nakita lang sana ako na senyales na merong kumukulam kay Mama, sa inyo ko na po talaga siya dadalhin. Kaya lang, palagay ko doktor ang kailangan niya. Iha, minsan ang kulam hindi lang sa panlabas nakikita. Para maging mabisa yun at hindi maagapan, sa loob ng katawan nito inilalagay ang sakit. Ganun po ba, tay? Mas delikado ang ganun.
Kasi may posibilidad na hindi na maagapan. Kasi nga akala ng mga nakakakita simpleng karamdaman lamang. Sige po, Tay. Pupunta na po ako sa ospital. May itatanong din kasi ako kay Sherwin. Pagdating ko sa ospital, mahimbing na natutulog ang biyanan ko. Nang sulyapan ko siya sa higaan, pakiramdam ko lalo siyang tumanda. Dahil humpak na ang pisngi at kulubot na balat. Nakumpleto na rin naman ang test kay Mama. At hihintayin na lang ang resulta bukas. May binanggit si Itay kanina. Hindi naman daw porke hindi nakikita sa balat ng tao walang kumukulam. May alam ka ba na nakagalit ng mama mo? Si Cynthia lang naman. At siya lang din ang nagbanta kay Mama. Anong klaseng pagbabanta? Naipaparanas din niya ang naranasan niyang hirap kay Mama. Hindi ko naman yun sineryoso. Lalo na umuwi na siya ng probinsya. Dapat pala talaga kay Itay muna tayo dumiretso. Kapag lumabas na ang resulta ng test kay Mama, kahit wala pang sinasabi ang doktor, ilabas na natin siya rito. Hindi ko alam kung mas gugustuhin ko na lang na may sakit ang mama mo kaysa malaman na merong kumukulam sa kanya. Kung sakali man na kinukulam si Mama, may tiwala naman ako na mapapagaling siya ng tatay mo. Oo naman. Bilin nga din ni Itay na doon na tayo dumiretso kapag nakalabas na tayo ng ospital. Pareho kaming hindi mapakali ng asawa ko. Laman ng isip ni Sherwin paano kung kinukulam nga ang kanyang ina. Walang dapat sisihin kundi siya dahil nadamay lang ang mama niya sa ginawa niyang kasalanan. Magkahalo rin ang nararamdaman ko. Dahil lang naman sa pagtatanggol niya sa akin kaya niya nagawang awayin ng kabit ng asawa ko. Alam ko namang hindi rin ito sinasadya na madamay pati ang sanggol na nasa sinapupunan ni Cynthia. Nang lumabas ang resulta gaya ng nauna, wala silang nakita na anumang sakit ni Mama. Nagmadali na rin kaming umuwi at sa bahay na lang ni Itay namin dinala ang biyanan ko. Nagtataka naman si Mama kung bakit dun namin siya dinala. Bakit dito niyo ako dinala? Wala kasi makitang sakit ang mga doktor na tumitingin sa inyo. Baka po kay tatay gumaling kayo. Hindi kita maintindihan. Ma, baka po kasi pinapakulam kayo ni Cynthia. Kasi pinagbantaan niya kayo dati. Ang babaeng yun. Siya na nga itong may atraso Ako pa talagang ipakukulam niya. Patawarin niyo ako, Ma. Kasalanan ko kung bakit kayo nadamay sa galit niya. Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Magaling ang balai ko. Alam ko magagawa niya akong pagalingin. Nasa na nga pala siya? Sinundo na po siya ni Veronica. Hintayin na lang natin sila. Ano kaya ang karamdamang ibinigay sa akin ng babaeng yun? Baka nasa loob ng katawan niyo. Hindi po kasi makita sa labas Mahusay siguro yung mangkukulam na nilapitan niya. Hindi kasi natin agad nalaman Siguro ang gusto niya unti-unti akong pahirapan hanggang mamatay. Ramdam ko na kasi ang pagkaparalisa ng buong katawan ko. Konting tiis na lang, Ma. Nandyan na sila Veronica. Magagamot na rin kayo. Kahit si Itay nagulat sa nakitang itsura ng biyanan ko. Butot balat na lang kasi ito. Nakwento ko nga na hindi na ito makalakad. At napakagaan lang ng buhati ng asawa ko. Kasing gaan na lang siya ng maliit na bata. Hinawakan muna ni Itay sa noo ang biyanan ko para kumpirmahin kung nakukulam nga ito. May kumukulam nga sa'yo, Balay. Ibigay mo lang sa akin ang tiwala mo na kaya kitang pagalingin. Oo, Balay. May tiwala ako sa'yo. Bakit umiikot yata ang paningin ko? Para akong inaantok. Matulog ka na muna. Paggising mo, magaling ka na. Tama po ba na si Cynthia ang nagpapakulam kay Mama? Oo, siya mismong may kaalaman sa kulam. Susubukan ko na makipagkasundo sa kanya para itigil ang pagpapahirap kay Balai. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Iba ang nagbayad sa kagaguhan ko. Nung una ayaw pang makipagkasundo ni Cynthia sa aking ama. Pilit siyang nagmamatigas. Pero nang magpakawala ng malakas na orasyon si Itay,
Nalaman nito na wala siyang magiging laban sa taglay na kapangyarihan sa panggagamot ng aking ama. Matatalo lang siya kung magmamatigas siya. At ibabalik sa kanya ang karamdamang ibinigay niya sa biyenan ko. Sa huli, kabutihan pa rin na nagwagi. Matulin na lumipas ang 1 buwan. Bumalik na sa dati ang sigla ng biyenan ko. Bumalik na nga rin siya sa pagsusugal niya. Nangako naman ng mama mo na hindi siya magpapatalo ng malaki. Libangan lang naman niya yun eh. Siguro nga hindi na talaga magbabago si Mama. Kapag nakapanganak naman na ako, nangako siya na titigil na sa pagsusugal niya at aalagaan na lang ako at ang magiging apo niya. Sa wakas, biniyayaan na rin tayo ng anak. Pangako ni Papa, magiging mabuti akong ama sa'yo at lalo pa akong magsisipag sa trabaho para sa inyo ng mama mo. Hindi ko sasayangin ng 2 pagkakataon na binigay ng mama mo sa akin. Naniniwala ako na mas lalo pang tumatag ang pagmamahala natin dahil sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Sa problema na sumubok sa aming mag-asawa, masasabi kong mas naging matatag ang aming pagmamahalan. Bagamat may ibang tao kaming nasaktan, naniniwala akong ginawa lamang siyang kasangkapan para masubok kung hanggang saan ang pananalig namin sa may kapal. Masasabi ko ring mapalad ako sa pagkakaroon ng mabait at mapagmahal na biyenan. Sa paglipas ng mga taon, mas lalo ko pang minahal at pinahalagahan ng biyenan ko, Miss Gwen. Wakas. Okay, sana nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Gusto ko nga palang magpasalamat kay Miss Anne sa pag-guest niya sa kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe din sa channel niya, sa Miss Anne Horror Stories. Marami pong salamat. Shoutout po tayo. Shoutout kay Aprilyn Gliane. Belated happy birthday kay Mirna Alfaro. Hello kay Lisa Takada from Japan. Hi kay Aslam Lisa. Hello kay Nong Puamo. Hi kay J. Roven Gutan from Tuguegarao. Hello kay Romel Moreno from Quezon Province. Hi kay Dylan from Hong Kong. Hello kay Dayan Bautista from Australia. Hi kay na Maria Reg Picache, Leila Lominoque, Jamie Picache Morales, Clarence Josh Mantala, Hazel Joy Don, Ezekiel James Don, Sabrina Jazz Don from San Jose del Monte, Bulacan. Hello kina Althea Orada, Akisha Orada, Jocelyn Akuin Baluyot, Reynaldo Baluyot, and Patricia May Baluyot from Barangay EJ Dulay, Lawang Northern. Hi kay Dara Constantino from Dubai. Hello kay Sobrevilla Marisan. Hi kay Aljon Adolacion from Bitaoyan. Shout out sa Agodo family from Antipolo. Hello kay Inang Ausa from Batangas. Hi kay Myrna at sa mga kasama niya sa Kuwait. Ingat kayo palagi dyan. Hi kay na Jude Barros, Jelian, and PJ from Cabuyao, Laguna. Hi kay na Michelle Manuge at Rocky Manuge. Shoutout sa Chow fan sa garahe na laging nakikinig. Hi kay Romalyn Lingatong from Bulacan. Hello kay Jimmy Tan from Kuwait. Hi kay Margarita Galang from Qatar. Hello kay na Jace, JC Ombao, and Toledo family. Hi kay Lynn Hasegawa. Hello kay Christian Parba from Jeddah, Saudi Arabia. Hi kay Jaira de la Peña from Cagayan de Oro, Mindanao. Hello kay na Mama Rena, Nanay Ason at kay Doreen from San Mateo. Belated happy birthday kay Ruel Kadsawan ng Amira Boxes Handicrafts. Happy birthday kay Leslie Maniego from Kabulusan, Pakil, Laguna.
Hello kina George Ativo at sa cute niyang apo na si Ariana Walter from Northville, San Fernando, Pampanga. Hi kay G. Gabuay na nasa Saudi at sa asawa mo na nasa Czech Republic. Shoutout sa SM MOA Men's Shoes Department Pad B. Hello sa inyo. Hello kay Leonisa Cobo. Hi kay Josefina Fuellas from Pasig City. Hello kay Prince J from Giginto, Bulacan. Hi kay Miss Anne Gray from New Zealand. Hi kay Rosemary Casonete. Hello kay Geraldine Pregua. And hi kay Risa Siasat from San Rafael, Bulacan. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Ingat. God bless.